5 panganib pag masyado kang mabilis magpapayat. May outing ka ba next month? At pupunta kayo ng beach ng mga friends mo or family mo? At gustong-gusto mong pumayat agad? Ito ang ilan sa masasamang epekto pag nagmamadali ka magpa-sexy o magpapayat. Wala namang masama sa pagpapasexy kung ito naman magpapakonfident sa'yo. Go ka lang, but do it safely without sacrificing your health. Ang safest weight loss speed ay 0.45 kilograms to 0.90 kilograms per week. Bali nasabi ko na ito sa mga nauna kong video, uulitin ko lang. Ano mga ba kasi ang pwedeng mangyari pag minadali mo ang pagpapapayat mo? Number 1, pagkawala ng muscle mo. Pag sobrang baba ng calorie intake mo, yes, mababawasan ang timbang mo. Pero nababawasan ba ang body fat percentage mo? Pag sobrang restricted kasi ang diet mo, you are not really losing fat, but you are losing water weight and muscle mass. Masama ba yun? Syempre naman, hindi ba importante sa atin ang tubig? Hindi ba importante sa atin ang muscles? We need water for hydration and we need muscle to move. Number 2, bumabagal ang metabolism mo. Bakit bumabagal? Ang ating muscles ay metabolically active. Ibig sabihin ay kahit na nag-rest ka or natutulog ka, nagbaburn ka ng calories. The more muscles you have, mas marami kang calories na mababurn. Pag konti naman ang muscles mo, konti lang din ang mababurn mong calories. Kaya dapat hindi tayo masyadong obsessed sa term na payat. Mas okay na rin yung maging fit at healthy tayo. Extreme calorie restriction is a poor diet strategy. Hindi na lang ako kakain. It's not a diet strategy. Kailangan mo ng nutrients to fuel your body para makapag-function ng maayos ang hormones mo. Kasi kapag kulang ka sa sustansya, this can also affect your thyroid hormones. Importante sila sa pagregula ng metabolism sa katawan natin. Pag sobrang konti lang ang kinakain mo, sa isang araw, bumababa ang thyroid hormones mo. Pag mababa ito, bumabagal din ang metabolism natin. Stop choosing restrictive diet. Choose balanced diets. Number 3, nutritional deficiencies tulad ng iron deficiency, folic acid deficiency, or vitamin B12 deficiency. Dahil dyan makakaranas ka ng malalang paglalagas ng buhok, panghihina, hindi ka makakapag-exercise ng maayos. Yun bang 10 to 15 minutes pa lang pagod ka na at madalas kang magkasakit. Number 4, bato sa apdo. Normally, ang ating apdo ay mayroong digestive juice na tinatawag na bile pag kumakain tayo. Nare-release ang bile na ito mula apdo papunta sa ating bituka para tumulong sa pag-digest ng pagkain. Pero pag di ka kumain, sobra mong ginugutom ang sarili mo, naiipon yung bile na matagal sa loob ng apdo at pwedeng mamuo ng bato. Hindi naman lahat ng mabilis magpapayat ay nagkakabato sa apdo, pero definitely mas mataas ang risk nila. Number 5, rebound weight gain. Nagawa mong tiisin ang gutom for 1 month at tapos na ang outing nyo. Feeling mo deserve mo ng reward, kaya ang nangyari, nagre-relapse ka sa old and unhealthy eating habits mo. And in less than 2 weeks, bumalik na yung dati mong timbang. Ito yung ibig ko sabihin, hindi mo dapat tayo magmadali sa kahit anong bagay. Wala naman talagang madali. Walang madaling paraan pagdating sa pagpapapayat. Mahilig kasi tayo sa instant, pero ano nangyayari? Hindi naman namin maintain ng higit sa 1 buwan ang diet. Kaya dapat pinaghihirapan natin yung mga gusto natin. Kasi pag pinaghirapan natin, talagang magtatagal. So, alam mo na mas masarap pa rin paghirapan yung pagpapapayat mo kaysa sa madalian. Tulad ng pag-iinom natin ng mga slimming tea, slimming coffee, iba pa rin yung pinagpapawisan talaga tayo araw-araw. At syempre, samahan natin ang tamang diet. At yung diet na yon ay calorie deficit. So, yun lang muna sa video na to. Muli, Chet Alsado nga po pala. Sana marami na naman kayo natutunan sa video na to. Yun lang, maraming salamat. Bye!